of God, kagaya ng oral statement. Kaya nagdalaman po natin, nawang Panginoon at siyang nagpalalim paano na ito makalat sa akin. Nagdalaman po natin ang ating pagkakasipan sa pagkinig sa salita ng ating Panginoon, binibigay sa atin ng ating kapatid si Brother Chief. Amen. Magandang umaga po, mga kapatid. Ngayon ba yung pinag-igawa ko? Pagkos niya kawanan, kaya mayong aga sa tanan. Pwede bigyan ng pagkakataon na ipangaral ang salita ng Diyos sa amin. Matigil natin ang ating sarili at tayo nasama sa iglesia ng Diyos dito sa Biblia. Hindi lang po anniversary ng Pamimino. Ito po ang anniversary ng iglesia ng Diyos dito sa Pilipinas. Kaya magpapasalamat tayo. Lubusan natin pasalamatan ng Panginoon sapagkat sa Asia, dito sa ng Asia tayo na umaaring tayo na ang binigyan ng pagkakataon na makita natin ang liwanag ng iisang iglesia ng Diyos. Iglesia ng ating Panginoon. Sa Facebook, meron ako nababasa ng mga iglesia ng Diyos. Meron daw sa ayaw kung kagaya ng sa atin, meron sa Thailand, meron sa Burma, meron sa Sri Lanka, meron sa Malaysia, meron isang missionary sila si Andre Michael sa Germany. Iglesia ng Diyos din daw. Kaya lang, ewan ko kung kagaya natin sa turo. Sapagkat maraming nagsasabi, kung sila iglesia ng Diyos, pero hindi naman nila itinuturo ang kasukanan. Ang tunay na iglesia ng ating Panginoon. Pero sa ating kalagitnaan, alam natin na tama, totoo, hindi tayo nagaya. Pagkat ito ang iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Ewan kung meron tayo internet viewers niya, meron tayo? Meron tayo? Apat? Tatlong? Ewan kung saan niya? Dubai ba? Ewan ko kung saan ang mga internet viewer natin, di lang natin ko yan. Pagkalan ng Panginoon. Naway, nanangin natin ang tagumpay ng gawain ito. Nakabot tayo ng 39th-year anniversary of the Church of God in the Philippines. Ako'y tumatag sa Panginoon, 1982. At nai-process sa 1973 yata. 1974. Tinatagang iglesia ng Church dito sa Pilipinas. Sa pamagitan natin minanang Pastor Victoriano Tiberino. Siya minaling ng Panginoon. Nagapampanga siya. Minaling Makulor Pampanga. Siya minaling ng ating Panginoon. Sa mga nandito ngayon bago sa iglesia ng ating Panginoon, ang ginamit ko ng Panginoon ng ating parang matagpuan ng liwanag, makita ang liwanag. Hindi natin sinasabing powder. Kasi sa mga iglesia natin, hindi na yung mga powder, mga powder sila. Pag sinasabi natin yung iglesia ng Diyos, tatangan, sino ang powder nyo? Wala tayong powder. Ang Kristo lang ang powder natin. Walang tao nagtatag ng iglesia ng Diyos. Ang nagtatag ng iglesia ng Diyos ay ang Diyos na nagtatawang tao. Kaya Kristo. Salamatan natin ang ginamit ng ating Panginoon. Dalangin natin ang kanyang buong pamilya. Dalangin natin ang gawain ito. Dalangin tayo, mahalan tayo. Sabi natin sa sistema, let brotherly love continue. Nawa, magpalagi tayo sa umaga ito sa ating mensahe ng ating maririnig. Tayo natin ngayon, mga kapit. Dito sa Matthew 16, ano na natin ang text ng ito? Sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro,
Sa ibabaw ng patong ito ay tatayo mo ang aking iglesia sa mga pintura ng hangin ay hindi magsisipagay laban sa kanya. Tayo na lang iniinan ng ibabaw ng Nag-yes mo sa lahat, kaya napapasalamat ka. Kayo ang anak ng mga nasusuman namin sa presensya ng bawat isa, sa presensya ng Panginoon. Salamat po na yung Panginoon, na yung mensahe kung bakit nyo yung pagpapasok. Umuha kami na magsababat, magsanay ang puso, sa yung mensahe sa Panginoon ito. Ang kayo sa pangalainangan, lumuhay mo ng Panginoon ka. Luwan mo bawat tayo, pagpalain mo ang pagpapasok. Para tayo. ang pagkakata na mensahe ng ating Panginoon. Pakamahalin natin ang iglesia. Yan po ang ligay at tema o mensahe ng Panginoon sa ating puso. Pakamahalin natin ang iglesia. Ano ba yung i-English yun? Love the church. Pag sinabi nila ng iglesia, hindi yung sinabi ng tao. Kasi maraming nagsasabi na kami lang ang tunay na iglesia. Napakaraming iglesia, itinayo ng tao. Dito lang sa Pilipinas, marami tayong man-made religion. Mga iglesia, itinayo ng tao, at meron silang mga founder, meron silang mga nagtatag. At ang mga nagtatag na ito, ay kanilang itinataas. Kung pagkikinggan sila, pag sila nangangaral at nagsasalita, ang itinataas nila yung kanilang mga nagtatag na mga tao. Minsan, sila pang ang mas sikat sa Panginoon. Meron na isang naitatag na iglesia dito sa Pilipinas. Siya raw ang anak ng Diyos niya. Dito naman sa ng Norte, sa bandang South yan eh. Dito naman sa bandang Norte, mas mataas yung claim niya, yung claim niya, na siya raw ang ama. Yung ama ng dito, yung anak dito. Hindi naman makakilala. Kaya pwede hindi po ulit. Kaya meron ng isang iglesia na iglesia lang naman ni Panginoon. Marami na bumagyo sa mga bisita natin ngayon. Di ba maraming nalilito ngayon? Yan ang tinatawag ng Great Babylon. Ang tinatawag ng Great Babylon. Yung Babylon, Babel means confusion. Nakakalito. Hindi namin alam kung sino ang ito. Kasi lahat ng mga sektor mo ninyo, lahat ng iglesia, sinasabi nila, kami ang tunay. Kami ang tama. Kami ang pupunta sa namin. Yan ang mahihinig niyo. Pero yung sa Biblia, meron ng isang iglesia yung sinasabi ng iglesia. Kaya sabi na, I will build my church. Itatayo mo ang aking iglesia. Sabi yun, hindi niya sinabi, itatayo mo ang aking mga iglesia. Hindi niya sinabi ko nga eh. Kaya yung maraming iglesia na itinayo ng tao na hindi yan ang iglesia nito. Ngayon, meron mga tunay, meron mga talagang iglesia. Meron. Kaya lumabot tayo ng 39th anniversary dito sa Pilipinas sapagkat nakita natin ang katotohanan, nakita natin ang tunay na iglesia ng ating Panginoon. Meron pa ba sa inyo ang nag-aindang? Meron pa ba nagdudula sa inyo na ito na ang iglesia ng Diyos? Sa akin, hindi na ako nag-aindang. Hindi na ako nagdudula. Ito na ang tunay na iglesia ng ating Panginoon. Bakit? Sapagat nabago ang ating buhay. Nabago ang ating buhay. Nabago ang ating buhay. Yan ang katunayan na ito ang katotohanan. Maraming sekta ng religion ngayon na
nagsasabi sila tunay, pero hindi sila nababago. Hindi sila naalis sa kasalanan. Katunayan, sa karamihan ng mga Christian niya, ang kanilang pinapangalan hanggang nandito pa ng kasalanan. Pero yung tinutuloy ang iglesia ng Diyos, pag itinanong ka ng Diyos, hindi ka na nagkakataan. Kaya nasa katotohanan tayo. Nasa katotohanan tayo, papamahalin natin ang iglesia ng Diyos. Ang una natin papamahalin ang nagtatag nito. Sino ang nagtatag nito? Hindi pastor, no? Hindi, ginamit lang natin minamahal na pastor. Yan ang pinapasalamatan natin. Ang nagtatag ng iglesia ng Diyos, walang iba, kundi yung nagsalita. Ang Panginoong Kristo sa niya, aking itatayo ang aking iglesia. So the founder of the church, or the church of God, is Jesus Christ. Siya lang ang nagtatag nito. Kaya itong iglesia nito, hindi itinatag ng tao. Sabagat si Kristo hindi lang tao, siya yung nagtatawang tao. Kasi ang tao hindi niya pwedeng baguhin ang kanyang sarili. Hindi niya pwedeng iligtas ang kanyang sarili sa kasalanan. Ang magpagbabago o makapag-iligtas lang sa ating kasalanan, Diyos lang. Diyos lang ang kapag-iligtas. He is our salvation. God is our salvation. Sabi ng Biblia. Kaya pwede lang mag-iligtas sa kasalanan natin. Diyos din. Kaya ang Diyos na yan ay nagkatawang tao. Nagkatawang tao ang aming Panginoon. Diyos na nagkatawang tao. Bakit? Para iligtas siya tayo sa ating mga kasalanan. Kaya pakamahalin natin siya. Pakamahalin natin ang Diyos. Pag sinabi natin Diyos, may kapunteso na yan. May mga taong hindi naniniwala sa tatlong persona. Ang mga taong hindi naniniwala sa tatlong persona, hindi magkakaroon ng kaligtasan kailanman. Pero hindi mo naman sinabi kung naniniwala kang meron tatlong persona, maliligtas ka na o ligtas ka na. Kundi kailangan may proseso ang kaligtasan, ang iglesia ng Diyos. Paano tayo makasama niyan? Tanggapin natin si Kristo, magsisi tayo natin mga kasalanan, at kung tayo ay nagsisi natin kasalanan, patatawarin na tayo, pag tayo natin sa kasalanan, igagawin niya tayo sa iglesia. Those who are saved will be added to His church daily, such as should be said. Acts 2:47. Kaya yung iglesia ng ating Panginoon, hindi pinapatuloy niya. Meron ibang sekta sa nila, pumasok kayo sa iglesia namin at maligtas kayo. Pero tinuturo ng Biblia, maligtas ka muna bago ka makapasok sa iglesia. Yan ang mahaliwanan na sinasabi ng Biblia. You must be saved before you will be added to the church. Idagagdag siya sapagkat hindi ka makakapasok yan hanggat hindi ka naligtas. Tulad na ang isang taong magsanansin, itinilhalin tulad sa isang hambing. Ang iglesia ng Diyos, inayin tulad sa isang kulungan. Hindi ka makapasok yan na hambing ka. O hambing o isang tao o isang taong masalang, hindi makapasok yan. Gagawa muna ng transformation of God. Yun ang the greatest miracle. Ito ang pinakadakilang milagro na magagawa sa buhay ng tao. Yung isang makasalanan, maligtas sa kasalanan, mabago ang kanyang buhay, maging banal siya sa panahon sa buhay. Yung kambing, magiging tupa. That is the greatest transformation. Yan ang transformation of God. At ang makakagawa lang yan, yung isang kambing, maging tupa. Sino makakagawa yan? Literal, hindi mo magagawa yan. Kahit sinong mag-magician. Meron bang magician na makagawa yan? Yung kambing, maging tupa. Panginoon kaya niya, yung tupa, yung kambing, maging tupa. Literal. Sa spiritual, lalo na.
yung makasalanan, yung kambing, maging tupa ng ating Panginoon. Ibig sabihin, maging banal. Nais na siya, sarap. Iglesia ng ating Panginoon. Kaya, papamahalin natin ang Panginoong Diyos. Sabi nga ng Biblia, anong pinakadakilang utos na nasa Biblia? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas mo. Yan ang pinakadakilang utos. Kaya lahat ng narito ngayon, kailangan ibigin natin na mabuti ang Panginoon, pakaibigin natin yan. Sapagkat kung iibig natin siya, sabi ng Biblia, sa ating napag-aralan, chapter 8, wala nang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sino makapag-iwalay sa atin kung iibig natin ang Panginoon? Kahit dumating man ang kapigatian, tribulation, kahit dumating man ang pag-uusip, dumating man ang kagutuman, dumating yan ang lahat ng mga para, wala nang makapag-iwalay sa atin. Sapagkat mahal natin ang Diyos. Kailangan na ng pagdasin natin. Bakit kailangan pakamahalin natin siya? Sapagkat iniligtas niya tayo sa kasalanan. Ano mangyayari sa atin kung hindi tayo maligtas sa kasalanan? Ano mangyayari sa atin kung hindi natin tanggapin ang ating Panginoon? Dala ng ating pag-asa. Wala ng pag-asa sa mundo ito. Kundi ang Panginoon. Nung nagbukas ako ng Facebook, dahil yung meeting of Sister Rosso, the second place to learn is in God's hands. Anong mangyayari sa atin kung wala ng Panginoon sa atin? Paano tayo? Kailangan ng pag-asa. Ano yung pagkakot sa Mindanao? The first day of revival, doon sa revival na kasi tatlong creation niya, isang revival na. Nagtitigil tayo. Pero marami tayong kaya bawat kong bigat ko sana, 4 na araw, 5 araw ang revival. Diba? Para mas maganda. Sabi ko sa mga taga-laan ko, ang ganda ng lugar niya. Ano naman pag bundok ang sila bumusapan, sila ang hindi mamamagsak, saka hindi magkakaroon ng kapayapaan sa galaan pag nasa bundok ka. Di ba? Kasi kung kayo nasa bundok. Kasi ang bundok, ano niya? Ang isip ko niya, that is salvation, the mountain. Church is a mountain. Ang ganda ng lugar nyo, sabi ko sa mga nanganggaan. Sabi, kung nandito kayo, talagang hintayin na ng Panginoon dito. Kung na kayo mag-umpisi na punta ng kanila, dito nila ang tayo Panginoon, napagpunta ng lugar na. Parang take na take kayo. So, take na take na Lord. Alam nyo, pagkatapos akong mga nag-istoryan kayo, meron palang mga king cobra doon. Na ang mga kanya, 18 feet. Tapos pagka nakakita ng tao, lagi na patay yung damit eh. Nire-research mo na. Nagkaroon ako nito, nire-research sa internet, ang king cobra, nakakatakot sa mga king cobra. Yung 18 feet, nakatayo. Lalo pa tayo rin ng 18 feet, hindi mas malaki sa dati. Pag nakita ng tao, kinahabol. Diba nga, ang ahas pag nakita ng tao, pag hindi mo lang hindi mo nakorona o nakapatan, hindi lalaban nito eh. Pero yung king cobra na, pag nakita ng tao, hahabulin na. Kasi nakakaharap ng bagay ko. Parang yung check na dito. Mas matawag magdala sa bahan. Kaysa sa dito, wala na siya, wala dito. Tumutok-tok parang sa pintuan. Pag tumutok-tok parang tao, binukta mo. Dito ko pinagkakasik. Ano ibig kong sabihin sa inyo mga kapatid? Wala na ligtas na lugar sa mundo ito. Naniniwala ba kayo? Wala nang ligtas na lugar sa mundo ito.
Saan lang tayo ligtas? Sa Panginoon lang. Sa Iglesia ng Diyos na. Sapagkat mamatay man tayo, kagating man tayo ng King Cobra, malindol man tayo, mabahawan tayo, magkasakit man tayo, pag mamatay tayo, pupunta tayo sa langit. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, sabi ni Brother Bernie, pinagmamag niya, ay, gusto mo sila, walang bagyo dito. Dalawang malakas ng bagyo, o lumahan ito. Ilan na namatay dito sa Panginoon de Oro? 5,000 niya. Ilan na namatay sa Compostela, bakit? 4,000 niya. Walk out. Dalawang bagyo ng relasyon. Magkasunod na taon. Sana huwag nang susunod na naman itong kanya. O sabihin niyo, safe ako din. Sabi mo ano, doon sa barangay, safe na safe kayo. Ngayon parang malalam doon, ikaw na. Mas matawag kayo. Pag dumano yun, mga tao nasa loob na ng bahay. Kaya yung ngayon doon, bagong mapatay na, mga 5-6 lang siguro, 1,000. Pagka 18 feet, 5,000. Ayun yung 5,000, 5,000. Ay, matatakot naman silang mag-hacking. Sapagkat silang hinahacking. Ano nung 5,000 mong pagkating na naman mamatay ka? Tinanong ko sila ka. Kung lumilindol dito, 2011 nyo. Hindi. Doon sa pangin na eh, 2011 nung pagkakas niya. Rather than did you experience earthquake? Yung sinanap ako, wala ka akong earthquake. Ilan taon si Brother sa 2011? Pero after 2 years, lumindol sa lugar nila, intensified. Kaya mga tagumpay-tugay ngayon, sa mga pagkasabi, dahil tumilindol na. Tumilindol na rin. Pagka tumilindol na rin, yung mga aramo, takot ako. Takot sila. Eh sa atin eh, okay lang yan. Di ba? Okay. Tayo tatak. Kaya lang, bumak na. Ano ang gusto mong sabihin sa inyo ngayon? Kailangan kumapit tayo sa Panginoon. Ang buhay natin dito kailangan inalibigay natin sa Panginoon, kailangan natin pag-asa, mamatay man tayo, pupunta tayo sa langit. Pakamahalin natin ang Diyos. Kahit ano nangyari, hindi yung konting pagsubok lang, nagtatampuhan sa Panginoon. Yan ang tendency ko minsan, di ba? Pag nagkakasik, bakit ako Panginoon? Bakit pinaparusahan mo? Bakit ganito ang ginagawa ko sa akin? Kung pinag-aralan natin dyan, parang sinusahan tayo. Patience and tribulation. Hindi tayo magre-rebelde. Konting pagsubok, konting salita. Sabi nga, yung nabigil sa salita, hindi sakda. Kaya bakit anong dumating na pagsubok natin, problema sa ating buhay, huwag tayo magre-rebelde. Anong gagawin natin? Lalo natin ibigin ng Panginoon. Sabi nga, lahat ng mga bagay at kakalaki na gumagawa sa ikabubunin ng mga nagsisisip sa kanya. Kaya pag-ibig natin ng Panginoon, dumating man ang problema natin. Dumating man ang mga sakit. Sakit ng kalooban, sakit ng katawan. Hindi natin sasabihin, bakit Panginoon pinabayan mo? Hindi tayo pinababayan ng Panginoon. Dahil, sino nagsasabi pinababayan tayo ng Panginoon? Lahat tayo nandito kung sabi nga, for God so loved the world. Tingnan yung salita, for God so loved the world. Siya ang unang umibig sa atin, sabi niya. Hindi tayo ang unang umibig, kundi siya ang unang umibig sa atin. Pag inibig natin, inibig niya tayo, dahil na lamang ang pag-ibig niya sa atin, inibigtas niya tayo, ginawa niya tayong anak, pag tayo anak, sabi nga, hindi niya ba ibibigay ang lahat para sa atin? Kung isang tayo ang nagkukulang. Kung may gusto bilangin kayo ngayon, kung may
na may problema kayo ngayon, kung dumarating anuman ang distress, tribulation sa inyo, sa physical man, sa pag-iisip man, anuman mga bagay na dumarating sa inyo, huwag kayo magtampi sa kayo. Mahalin niya. Hindi niya tayo pababayaan, sabi niya, ipinapangako niya. Hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Pero pagpakamalin natin ang ating Panginoon, ang nagtatag na kanyang iglesia. Kapagkat siya lang ang pag-asa. Wala tayong pag-asa sa libutan ito. Hindi tayo umaasa sa tao. Hindi tayo umaasa sa material, sa pera. Sapagkat yan ay nawawala. Natatapos yan. Pero ang Panginoon, doon tayo umaasa. Doon tayo umaasa. Hanggang sa wakas ng ating buhay. Amen. Sabi ko yan, love the church. Pakamalin natin ang iglesia. Pakamalin natin ang bumubuo sa iglesia. Ang sino ang bumubuo sa iglesia? Tayo rin. Pag sinabi ng iglesia, mga taong tinawag ng Panginoon mula sa kadiliman, papunta sa kaliwanagan, yan ang mga kasama sa iglesia ng Diyos. Tayo natin dito ay kasama sa iglesia ng Diyos. Kaya sabi niya, pakamahalin natin ang tawag kapatid, ang tawag iglesia o kasama sa iglesia. Kaya dito sa 1 Timothy, 1 Peter sabi niya, 2:17, love the brotherhood. Kung ano ay kinubano, ayatan niyo si kapagsat, ayatin niyo si kapagsat. Oh. Love the brotherhood. Bakit? Pag kailangan tayo magmahal, initip tayo ng Panginoon para tayo ay magmahal natin. Sabi ng Biblia, pag sinabi ito, mahal mo ang Diyos, pero hindi mo naman mahal ang kapatid mo, ikaw ay sinuhan. Kaya yung love the brotherhood, tinignan mo sa ibang translation. Ano yung mga sa ibang translation? So, show special love for God's people. Contemporary English version niya. Show special love for God's people. Mahal natin yung mga nasala. Mahal natin yung ating mga awan. Pero yung pag-ibig natin sa mga kapatid, special yan. Ano yung isa yung special? Special na yung ibig mo. Hindi lang yung isang special mo, yung ibig mo. Lahat. So, special lang. Walang kinigilingan, walang kinigilala, o walang pinapaborito. Yan ang sinasabi ng pag-ibig sa lahat. Kailangan ibigin natin sila ng buong puso. Pero pag isang translation, sabi niya rito, sabi niya, don't just pretend. Ito naman ang isang translation na. Doon sa Romans chapter 12 pa naman niya, 12:9. Ang sabi niya sa 12:9, ang Romans chapter 12 verse 9. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapalimbabago. So pag sinabi natin special love for God's people, mahal natin, walang pagpapalimbabago yan. Sabi niya sa ibang translation, New Living Translation, sabi niya, don't just pretend that you love another or love one another. Okay, kayo yung translation niya. Don't just pretend that you love one another. So, madali sabihin na, mahal. Ay, mahal kita. Ay, ayatin sa kapta. If you are pretending, kasi pagka sinabi mo, walang pagpapaimabaw. Walang pagpapaimabaw. Dissimulation, without hypocrisy. Pag sinabi mo mahal, galing sa puso ka, sincere.
Yan ba translation? Singit ang pagmamahal. Sabagay na naman yung pagmamahal, di ba? Kaya sabi ng Biblia, let brotherly love continue. Yung natin nakagay natin kaya. Bakit? Let brotherly love continue. Pag sinabi niya, continue. Dahil, pag sinabi niya magpatuloy, maraming hindi sumunod o magpatuloy. Di ba? Kaya sabi niya, mga kapatid, ano yung sabi niya sa Tagalog? Mamalagi nawa ang pag-ibig sa kapatid. Ito na yung mamalagi. Nandun palagi. Dahil may panahon na pwedeng mawala. Pwedeng iwanan ang unang pag-ibig, di ba? Halimbawa, mahalin siya. Ngayon, pero bakit yung panahon? Hindi mo siya. Bakit? Kasi kung ano sabi niya sa akin. Anong ginawa niya sa akin? Ginawa ko niya. Anong ginawa niya? Sabay, masasaktan tayo. Sabay, ang pag-ibig ay reciprocal. Pag sinabi sa ating reciprocal, pag iniibig ka, ibigin mo rin. Mahirap yung iniibig mo, hindi ka iniibig. Sabay, ang tao tumanggap sa Panginoon, pag iniibig mo, pag may pag-ibig ka, kahit hindi ka iniibig mo, kaluluwa niya. Amen. Pero kung tayo tumanggap sa Panginoon, pag iniibig mo ako, ay, yung pag-ibig, di ba kayo, iniibig niya tayo lahat. For God so loved the world, sabi. Yun lang iibig sa kanya, yun lang ang makakalaman o makatatanggap ng pag-ibig na yun. Pag tinanggap natin siya, nagsisi tayo ng kasalanan, aalisin niya ang galit, aalisin niya ang buhos sa ating puso, ibubuhos niya ang pag-ibig para maibig natin ang Panginoon Diyos ng buong puso, ng buong lahat. At maibig din natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Kaya iniibig natin ang Panginoon. Sapalit siya unang ibig natin. Nagagawa natin ang pag-ibig ng Diyos. Nagaganahin ng Diyos ang pag-ibig natin. So, ano ito sa mga kapatid? Nagaganahin ng Panginoon ang pag-ibig mo sa Kanya. Siyasatin natin sarili. Sarilitin natin sarili. Ngayon, kung iniibig tayo ng Diyos, iniibigin natin ang ating mga kapwa. So ngayon, ibig natin. Repeat ko tayo sabi niya, madalaman natin ngayon yung pag-ibig ng isa. Kung minsan susustenta ng Diablo, hindi ka na iniibig ng mga kapatid. Di ba? Tumaking yung mga niya. Tumaking sa ating kaibigan, sa mga nakikita natin, sa mga parang daw lang, halimbawa, nag-uusap sila, hindi na nakapagtatawanan, parang sinukuya, ako yung pinag-uusapan, wala pa. Lumaking ako ng bagay na yun. Kasi sa Facebook na rin, may nag-post eh, ako yung pinag-uusapan. Kaya sabi rin siya, piniyo ko, ako yung pinapataman niya yung brother niya ito, bakit dahil siya sabi niya sa Facebook. Ano yung kumisan? Pagtawanan mo ginagawa mo sama. Pagtamahin sa mga konsensya, huwag mong balingin yun. Huwag mong pa-apekto. Hindi naman sinasabi sa'yo. Umaring may nasilit ng salita. Hindi naman sinasabi sa'yo. Akala mo, sinasabi nila sa'yo. Hindi naman sinasabi sa'yo. Nagkungkot siya sa akin. Ngayon, masama na ng loob mo. Hindi ko naman sinabi yung maging puso kong bago kayo. Sabi niya, wala kang isang dami. Sinakantakan ako kayo, ayaw ko talaga yung narinig yan. Hindi ko naman sinabi, wala na kayo ng consent. May kaglarin tayo, nasasaktan tayo, di ba? Pero, anong gagawin natin? Sabi nga ito, paano natin ay papakita ang pag-ibig namin sa Diyos? Sa Pagkakita naman yan, chapter 5, verse 14 and 15.
Pinanamin ko sa inyo mga kapatid, yung palalahanan ng mga magulo. Pero ito ang nagiging attitude natin sa mga kapalitan. Pag may magulo, palalahanan natin. Palagi ng mga mahanginan doon. Kaya sa isang translation, encourage, discourage. Pero natin kung isang discourage tayo. Gusto tayo i-discourage kay God. Huwag tayong papagto sa isang, alam niyo yung sutil yan eh. Yung, ang gulo yan. Kung ano ang sinasabi niya sa isip. Di ka naman. Di ka pinakasya. Di ka pinakasya. Di ka hinihingitian. So, ano na gawin mo na? Kaya maging positive thinker tayo. Pag nakita natin na tama yung sinasabi na magbago tayo, kung hindi naman tama, sabi nga yung pastor, ignore it. Kaya makita natin na pag nakita naman natin na there is courage, encourage natin. Sabi nga sa isang point ni Alfred Jefferson, to be a friend, a man should encourage, not to discourage. So mag-encourage na tayo sa ating mga kapatid. Kung nakikita natin sila yung mga problema, may mga pagkasubok sa lalaki sa kanya, sabi niya, pero i-text mo, kung sabihin mo, mahal kita, hindi na ganahan kita. Lang tayo kailangan ng courage. Mahal lang tayo. Kaya mga Kristo, kahit ako, kailangan ko yung courage. Kaya magkakapatid tayo. Para naging tayo kung kahit mo na lang. Kaya nagkakamali tayo sa pagsasalita. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo may pagkukunan. Kaya may pagkunawan tayo. Minsan pinanghihigari tayo ng gawin. Pero biglang may mga kapatid na alam natin na may nagmamahal sa atin. Hindi talagang alam natin na may Diyos na nagmamahal sa atin. Lahat tayo mga nasa Great Tribulation. Sa buong buhay na dumarang sa isang napakaling Great Tribulation in my life. Hindi sa katawan, hindi sa physical. It's not about leadership. Ano yung talagang sabi ko, hindi na ako gagawin doon. Sabi ko, hindi ko na lang tayo, sabi ko. Sabi mo naman ko, hindi na lang tayo. Ano yung sinanay mo nita? Yung aming kasama ng patay. Alam mo ba, gano'n lang sinanay mo nita? Kung isang kahit na very weak ang isang tao sa nila. Parang, ano ba, sinanay mo nita? Meron tayo konting gano'n. O, hindi pa kung sinanay kailangan ulit. Mahina ang kanyang pagkaon mo. Kung dumating yung problema na yan, nag-uusap kami ni Wilma. Dito na lang tayo sa bahay. Pero sabi na rin ulit kung pumunta sila rito, wala isip ako. O ano? Pag dito na lang tayo, sabalitan tayo na dito tayo naman pa. Pumunta sila lang dito, ayaw tayo maraming pupunta rito. Di na tayo wala-wala tayo. Sabi mo, hindi natin gagawin. Tinis ko na lang. Tinis ko na lang mga pagsubok na yun. Sabi nga doon sa ating kaya, patient and privilege. Ano nangyayari sa kanila? Yung mga sama-samang umuti, nawala sila na. Pumiwalay sila. Kaya ganyan, ang sabi nga ng Panginoon, kung maaari, anong attitude natin bilang mga Kristiyano sa Dr. Cross, kung maaari, ayon sa inyong mga bayan, magkaroon tayo ng kapayapaan sa lahat ng tao.
Kaya sinabi ni Pablo dito, o ni Pedro dito, o ni Pablo rin sa 1 Thessalonians, doon sa verse 10, 1 Thessalonians. Ang sabi niya yun sa verse 10, magkaroon kayo ng kapayapaan. So, pag-alipin natin, mga kapatid, magkaroon tayo kayo ng kapayapaan. Hindi magkakaroon ng kapayapaan kung walang pag-ibig sa puso. Kaya may pag-ibig, magkaroon tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kaya sabi niya, magkaroon tayo ng kung saan hindi tayo makakaya. Hindi namin makakaya kung walang pag-ibig ng Diyos. Hindi tayo makakaroon ng kapayapaan. Pag nawala ng pag-ibig ng Diyos, wala ng kapayapaan sa isa't isa. Tingnan niyo yung mga kapatid ni Juan, kapatid ni Joseph. Ano sabi ngayon sa Genesis? Nagalit sila kay Joseph. Genesis 37 po. At walang kapayapaan sa kanila. Yung mga kapatid niya, hindi nila makausap na walang kapayapaan. Pagsasalita si Joseph, o mga kapatid, anong sagot nila? Nandito po. Parang walang kapayapaan. Pabala ang sagot nila. Bakit? Walang pag-ibig. Kaya walang kapayapaan. Pero nandun yung pag-ibig ng Diyos sa atin, mayroong kapayapaan sa isa't isa. Kaya magkakaroon tayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Huwag kayong mag-gantihan ng identity. Kaya huwag kayong mag-ganti. Kundi bigyan yung daan ng Diyos. Pagka natutunan, amin ang pag-iganti. Ako ang ganti sa atin ng Panginoon. Kaya kung yung kaaway magulang, hindi ka kaaway pa ito. Pakainin mo. Kaaway mo na. Papakainin mo. Kapag sinasabi mo kapatid, galit na ka. Hindi yung talagang Kristiyan. Kung may pag-ibig ka, kung yung kaaway mo na, naibig mo. Pero kasama mo sa iglesia ng Diyos, yung faith and love to the brethren. Kahit anong pagkukulang niya, kahit anong kahinaan niya, ganyan tayo natin. Nung mga punta natin sa Mindanao, si Brother Joel, si ganito, sinasabi kayo mga kami, si Brother, ano yun, si Brother Antonio, tayo na Estelio, si Brother Joel, pareho kami ng style si Brother Joel. Introvert ako eh. Kaya yung tanong bigla, huwag iwan natin ang yung sarili sa iba. Kaya yung micros natin, ilan tayo natanong dito? 500 tayo na yun. Ilan yung personalidad na nun dito? Pare-pareho ba tayo? May kanya-kanyang personalidad yan. May tahimik, may madaldal, may maingay, may paragino. Maraming sa mga Christian, may ganyan-ganyan tahimik yan, may ganyan-ganyan style yan. Kumuha natin yung style ng iba sa ito. Maraming mo ito. Maganda na kaya, pag ganyan ang nag-trip, ayaw ba yan? Huwag ka naman. Ay, kung ikaw naman ay huwag na naman magmataan. Nalayan, nalayan. Kung ba matas ka naman. Kaya naman, pakupama tayo sa hindi natin kinatatawa ang sarili. Yan ang sikreto ni Pablo. Yan ang sikreto ng iglesia ng Diyos. Para magkaroon tayo ng kapayapaan sa isa, may pag-ibig, may kakakumbaba. Unit, di ako. Palagi, mapagkumbaba tayo. Sabi nga doon sa Roma, ipagpauna ang kapunan ng iba. Meron pa naman kayo, mag-unahan tayo sa pagmamahalan. Mag-unahan tayo sa pagdamalan. Hindi yung hindi ka pinasa, hindi yung pasal siya. Ang sign of, alam niyo yung pinaka-sign na ikaw ay may karnanlan? Kinakasimple. Lalo na sinasabi sa pagkik, kinakasimple. Pag hindi ka kinamayan, sasabi mo rin, hindi mo rin kakamayan. May karnanlan ka. Hindi
Hindi ako pinita. Hindi ko rin hinihila. Yan. Tayo ng pag-natin. Kung ganyan ang ating teacher, kailangan nyo lumalik ko ngayon. Kailangan nyo magpakababa. Kailangan natin na lumalik. Lahat tayo may pangailangan niya. Sino walang pangailangan sa tayo? Amin tayo, ito masabog natin natin. Lahat tayo, kailangan natin natin. Kaya kasi, sabi nga dito sa 1 chapter 5. Ito kung wala na sa mga ministry ko. Ano sabi nga dito? 5:30. Dapat po itinaman namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang mga nagpapagawa sa inyo at nangamuhulog sa inyo sa Panginoon at nagpapaalala sa inyo. So, sino natin dapat pakaitigin? Mga kapatiran at mga ministro. Yung mga nagpapagawa sa inyo. Ito yung mga nagpapagawa sa inyo. Nandito sila. Pinakamamahal na rin sila. Tunaw sa nila, ano yung sabi ng tunaw? Kilalanin, sabi ng ibang translation ng Tagalog. Igalang, pagpitaganan, mahalagin na Tagalog. Pahalagahan, sarili, appreciate. Appreciation. Hindi lang sana sa papel yun. Kailangan, galing sa po ang appreciation. Pero paano namin ito? Aprisarat, nangyayari ko lang. Aprisarat, kapital, dinubog na nato, ina-appreciate natin yung pagpapagal. Give, bibigin niya, wala natin wala. Give attention. Pag pinapangaralan nyo, give attention. Doon natin pinapakilala, nakinikilala natin siya. Thoughtful. Ano, thoughtful. Thoughtful. Teka pa rin thoughtful. Yung thoughtful. Ano ba yung thoughtful? Very thoughtful. Sila po very thoughtful naman. Nakathoughtful ah. Yung thoughtful yung pag-birthday niya, nire-regal mo. Nilibigyan mo ng cake. Nilibigyan mo ng card. Nilabos ng card yan. I-card mo yan. Ngayon, tumayan natin sa pakamali ang mga ministro natin Panginoon. Pag ganyan ang attitude ng bawat isa sa atin, bawat local congregation, minamahal nila ang kanilang mga pastor, minamahal nila ang mga nagpapagal sa kanila, magtatagumpay ang gawain sa kayo. Kaya kung sila yung tunaw, recognize, respect, acknowledge, honor, give regard, esteem highly. Ano sabi na ito? Lubog. Napakamaling sila sa pag-ibig. Kaya ang ganda ng translation sa Tagalog. Lubog. Napakamaling sila sa pag-ibig. Yung pag-ibig galing dito, yung pakamali, yung lumalabas. Pakamaling sila. Paano natin papakita ang pagmamahal sa kanila? Kasalamat na kayo. Paano nila papakita ang pagmamahal sa pastor? Sa mga ministry. Pag nangyayari sila, tinapos niya siya. Pag sila ay dumaranas sa mga pagsubok, problema, nandun kayo, hinihintay. Sila sabi, tinapos na kita. Mahal ka namin. Alam yung pagkakatanan natin ng pag-ibig sa isa't isa, nakakasalan na yung namin. Hindi mo maisip na ikaw nag-iisa. Pero kahit na nakikita mo ng pag-ibig, kung may diferensya ka, kung may diferensya ang pag-ibig mo, hindi mo ma-appreciate yung pag-ibig na ibinibigay ng mga kapatid mo. Magiging maramdamin na. Kasi may karnalitan, magiging maramdamin. Pag may karnalitan ka, hindi na sakta ang pag-ibig mo. Pag sakta ang pag-ibig mo, hindi mo maramdamin. Maramdamin. Ang nalasarin.
Pero kung ikaw ay meron ng pag-ibig dito sa hospital, hindi ka magiging maramdaman. Hindi mo naman sinabi, wala ka ng umanhig ka. Pero, lahat ng mga bagay na nagkakalat na gumagawa. Pag gano'n ng ating attitude, magtatabuhay tayo. Di ba? Kaya rin, brotherly love continues. Para sa kailangan natin, magpatuloy tayo ng kumahal. Mga ministro, natin tayo ng gusto. Di ba? 3 to eye to eye. Sabi ko sa isa, 3 eye to eye. Magtinginan tayo. Kung sila yung magtinginan, hindi na magtitinginan na rin yan. Hindi na magtitinginan na yan. Okay. Nag-uusap. Nag-uusapan natin kung ano dapat gawin. Sapagkat, ang huli natin pakamangay, ang kanyang gawain. Sapagkat tayo dito sa Mayroon, we are safe to serve. Hindi lang tayo umuunan. Kung gano'n lang tayo ng pan, nalitan tayo, di umuunan lang tayo lahat. Doon lang tayo sa mga bahay. Ayan, wala tayo na to eh. Pero mayroong gawain ang iglesia nito. Naniwala kami may gawain ang iglesia nito. Naniwala pa rin tayo self-sacrifice. Naniwala pa tayo mga lahat tayo mga ministro na ito. Hindi lang yung mga ministro na ito. Hindi lang yung mga pastor na ito. Bawat isa sa atin, mayroon kanya-kanyang gawain. Kailangan gawin mo ang gawain niya. Pagbigyan niya ng pagkakataon na maglingkod sa iyo. Gawin niyo ng buong puso. Kahit kung sila, sabi nga nila ng brother pa, kahit janitor na lang sa kapilya, kahit ganyan na, gawin niyo ng buong puso. Gawin niyo ng buong puso ang paglingkod sa Panginoon. Sapagkat kung binigyan na ng pagkakataon, pupunta ka sa langit, magiging kaaya-aya sa Panginoon at dadalhin na niya sa kanyang kaya. Pag alam niyo binibigyan ka ng pagkakataon at hindi ka maglingkod sa Panginoon, alam mo nangyayari, ayos niya sa inyo. Di ba yung tao? Itinago niya, hindi niya ginamit. Nawala ka sa kanya. Kaya kahit konting bagay lang, konting paglilingkod na binibigay sa inyo ng Panginoon, gawin mo yan ng buong puso, pakamalin mo yan sa mga pagpapakain ng Panginoon. Pag hindi namin ginawa yan, mawawala sa atin yan. Pero yung panahon na gusto mo nang maglingkod, pero hindi na, wala na sa'yo. Halimbawa, pinutong mo nga na umayaw sa sa'yo. Ayaw mo. Pero kung gusto mo na, ayaw naman ng Panginoon. Pero nang iba eh. Iba na. Panginoon pa nang nilang gawa sa Panginoon. Alam niyo ba ang gawain ng Panginoon? Ito ang pinakadagilang gawain na magagawa natin sa mundo ito. Alam mo yung mga teacher dito? May mga engineer. Wala ka namang lawyer. Alam mo, ikaroon din tayo ng lawyer. Doktor! Ano ba? Engineer! Ano yung mga engineer? Kahit na ikaw ang pinakamuling na engineer, kahit na ikaw ang pinakamuling na teacher, kung wala, hindi mo ginawa ang gawain sa kayo, wala ko kayo. Hindi yan naman namin ng Diyos sa kanyang karya, sa kanyang pag-ukom, hindi yan ang titignan niya, hindi yung nagawa sa mundo ito. Yung tungkol sa magiging teacher, engineer, ang hanapin niya sa akin, ang titignan niya sa akin, kung anong ginawa mo para sa kanya. Kaya ganyan tayo naman. So kung meron tayo gawain sa Panginoon, magkaroon tayo ng vision. Ikaw ang tuwan ng Verona. Ikaw pinangarap ko nung nasa Verona, congregation, yung kanilang anniversary. Vision and vision of the church. Sa gawain ng Panginoon, we have vision. Vision ng pastor, vision ng Sunday school teacher, vision ng bawat
Kasama sa iglesia ng Diyos, we must have a vision. For without vision, the people will perish. Sa bawat kasama sa iglesia ng Diyos, meron tayong mga pangitahin sa gawain niya. Kahit konti na mga vision. Kasi yung vision, sa iba, international. Sa mga iba, national na. Pag sinabi natin international, pupunta sa ibang bansa. Pag sinabi natin local, national, Pamedi Oro, ano pa? Aklam, ganyan. Yung mga neighboring provinces na wala kang ibigay. Pag sa mga naman, yung sa mga local congregation, yung pastor, magkaroon ka ng vision. Anong vision niya? Kung pagkapanin kita, lahat ng lahat ng mga barangay, pupuntahan mo. Pangangarali mo. Kasi pag sinabi natin yung vision, ano ba yung ibig yung vision? Something in and a dream. Kaya marami yung vision. Nakikita yan sa pamagitan ng panalangin ay ng panaginip. Tulad ng nanagigit sa natin sa Joel, yung mga ginagabay yung magiging mapanaginip. Yung matatanda, makikita ng mga pangitain. So, hindi nga rin yan. Sana, magkaroon tayo ng ganyan. Sabi mo sa sila na, gasta na tayo, magkaroon ng panalangin, ng vision, ng mga panaginip. Si Brian Gray, nung nagtutalo ng sa Sandori, sabi ng Gary, alam mo ba, nagpunta ako, nanaginip ako, nangangaral daw ako, English. Sabi nga, Sierra Madre. Kung Sierra Madre dito, bakit English? Sabi ko, meron na Sierra Madre sa Mexico. Kasi yung Sierra Madre sa Mexico, yung mountain range doon sa Mexico, Sierra Madre yan. Pinangalan din ng Sierra Madre dito. Ano yung Sierra Madre sa Aurora? Aba, pupunta ka rin tayo. Mga ngarang sa Mexico, English. Hindi na Spanish. So, mga panaginip yun. Kung minsan may panaginip, ipinapakita sa'yo. Sabi ko sa sa'yo na, sana yung panaginip yung meron kaluluwa na naghihintay sa'yo doon sa barangay nga dito na naginip yung pastor. Ako, puntahan mo. Positive. Totoo nga. Tingnan, maganda yung panaginip. Hindi ka na maghihirap na maghahanap ng mga kaluluwa. Kasi ikaw nanaginip natin. Ay, kaya yung tanong mo na nanaginip ka. Pupuntahan mo. Tatanong pala yun. Kasi mahirap din yung kung saan ka na tumutok. Tumutok. Mamaya na, ang parang na nagbabay dito sa 6 months na, tapos ayaw na namin. Sayang yung tawag mo. Sayang tayo pera. Sana maging mapanaginip din tayo. Lalo na yung mga pastor. Ano pinapanaginip niyo? Ngayon, anong pinapanaginip niyo? Pwede yung panaginip, nagbibigay ng ba? Sigurado na, hindi ko panaginip. Nananaginip, sigurado natin. Yung mga panaginip niya, natapos ko. Sigurado rin, nanaginip din. Diba? Nakita mo? Yung aso. Lumabas daw, yung tao, paglabas niya, ako na. Basta ulit, nagpaklan. Kaya kung minsan, nagbibigay ng panaginip ng bakla. Kaya pag pinanaginipan ng naging aso, sasabihin, naging aso. Anong gagawin mo? Kailangan mo, magpapal. Magpantay ka, kayong parang parang. Di ba ganyan? Pag sinabi natin yung video, the power of imagination, o yung issue sa parang, saan natin nakikita? Ano ba, si Pablo, nakita niya, sabi niya sa kanila niya, kuya kita, maraming ka dito, nagkakaroon sila niya, may kasapal na yan eh. Tawag ka, sabi ng ilang, dali mo doon, may tawag na siya, kung gano'n lang natin, vision natin,
Talagang isang linaro na ito. We have vision. Yung iba naman yung vision, nag-imagine ka. Ano ba kung pastor ka, nakakalungko ka dyan, walang tao. Ang laki na kapilya mo, ang dumadalo lang, 10. Pwede kayo matulog ng isa sa bawat kuwan. Kaya ba kayo tignan na pwede kayong kumita na nakikinig. Pero kaya pag nagkaroon ka ng vision, mapupunuin ito. O gano'n, vision, di ba? Mag-imagine ka, mapupunuin ito. Minsan nag-vision na tayo, nag-imagine tayo. Sana magkaroon tayo ng mga barko. Parang nakagaling ka lang. Pagkalabot kayo sa galing lang din ito. O kaya, aeroplano. Saan tayo natin yung ilalagay yun? Pagkal airport. Pero kung magkaroon tayo ng airport, mga vision yun. Imagination. Tapos imagination natin, magkaroon tayo ng radyo. Aabot hanggang China, hanggang Korea, hanggang Malaysia, hanggang Pakistan. Oh, narinig tayo. Sino yung mga Pilipino? Marami naman magaling mag-English natin. Ganyan. Kung magkaroon tayo ng ganyan, magkaroon tayo ng sarili yung kaya yung perfect mind. Iba yung nagtatrabaho sa radyo, o yung nasa radyo, kaya yung nasa perfect mind. Yung mga yung kaya ng katotohanan, yung Kristiyan, hindi na napapunta sa publikera, maraming nagtatake sa kamisahan. Panalangin natin, magkaroon tayo ng mga resources. Panalangin natin na maraming niyayaman sa atin. Di ba sinasabi ko sa inyo, sana magkaroon tayo ng tulad niya si Lore? Nakuha niyo ba yan? Dito lang yung sinasabi sa inyo? Meron na tayo? Isa. Sana, hindi lang isa. Dalawa, tatlo, apat, 5. Bakit magkakaroon tayo ng resources? Kasi sabi ng Panginoon, sabi ng Pastor No, ang iglesia ng Diyos dito sa Pilipinas, kahit wala tayong pera, lalagana, lumagagat na. Pero kailangan, magkaroon na rin tayo sa resources. Parang lalo, lumagagat. Kaya pag maging mayaman kayo, huwag yung nalimutan ng Panginoon. Kasi pag nakalimutan ng Panginoon, aalisin niya ang yaman sa iyo. Totoo ba yan? Kaya pag imaman ka, hindi mo nakalimutan, ang gawain ng Panginoon, lalo kang pagyayaman. Kabrother Clark, pagyayaman. Ako hindi ako yayaman. Ang role ko lang dito, maging evangelist, pupunta sa ibang lugar. Kaya ngayon, meron tayo kapatid na nagbibigay ng pamasahe ngayon, kaya pupunta ka na aeroplano ka. Hindi naman po. Kasi kung bato, 2 araw, 3 araw. Maraming gagawin, hindi mahitan. Ngayon, 30 minutes na, 45 minutes, nandun ka na sa pupuntahan mo. Nakita nyo kayo yung vision. Pero meron tayong vision. Pagka wala tayong vision, alam mo, wala ka ng vision, hindi ka nagagawa. Totoo na yan? Hindi ka nagagawa. Kasi wala kang vision eh. Wala kang vision, di wala. Nakaupuan na. Pero kung may vision ka, may imagination ka, may inisip ka na gagawin mo, bibigay mo lahat para magawa mo yung vision na yan. You have a vision. Ang pinakalaking ang vision natin. Ano pinakalaking ang vision natin? To evangelize the world, to evangelize the people. Meron dalawang ang iglesia ng Diyos. Tungkulin ng iglesia ng Diyos dito. To evangelize the world to perfect existence. Ano yung ito sa dito? Ipagpangaralan ng lahat ng tao at manatili sa sarili. Panatili natin sa sarili. Paano tayo makapanatili sa sarili? Sa pamamagitan ng paggawa. Paano naman ang vision ng mga pastor natin? Hindi na tayo tatalo. Hindi na nagawa yan. Kung wala na tayo mga
mag-video. Ano ba gawin natin? Wala na. Ano mangyari? Kaya meron tayong mga anniversary. Yung ibang sekta, yung mga anniversary. One daw yan. Worldly. O hindi lang kalungan tayo. Ano ba mga anniversary? Sa Amerika na, nag-anniversary na sila. Yung sa tinatagan. Sa Joseph, nag-anniversary na sila. Nakakuha sa atin. Ngayon, itong July 25, mag-anniversary ng Hagerstown Island, 76 years old na din. Tayo, 39 pa. 36 years old. At tao, pero ano, bakit ginagawa natin mga anniversary? Meron mas nabuhan niya? Kayo mga local congregation, kayo mga pastor, ano ang magagawa ng anniversary? Pinapakita, pinapalakas. Ipinapakita na hindi sila nag-iisa. Ano ba, walang doon eh, wala nang pumunta noon. Walang nagmamasig, parang walang, kasi encourage na sila. Kaya pumunta lang ni Brother Lazare, kasi Brother Lazare, dati, mag-isa ko lang pumunta. 1-man army ako, no? Kasi wala namang ganyan. Pero ngayon, nagtayo tayo. Sakto pa kami, no? Oh, tingnan nyo naman. Tingnan mo yung piso na yan. Tingnan yung piso na yan. Pag tayo pumunta lang, tuwing tayo din. Tuwing tayo din. Na may pakita na hindi sila nag-iisa. Mayroong nagmamalakas sa ating sa isang isa. Kasi ang mga ministro natin, wala na ng sweldo, wala kang encouragement. Kung gano'n ang mangyayari, di ba? Kaya kung nag-text yung mga taga sila Brother Joel, Brother Peter, sila Brother Hector, wala si Celia sa Mindanao, Brother Bernie, tuwang-tuwa. Alam niyo ba si Celia rin po? Kita namin si Celia rin po niya. Yung kapatid niya si Brother Hector, wala kang influence nito. Sa mga ibang sekta ng reliyon, kailangan silang magsanto. Kailangan silang bigyan ng pera para manamili sila. Pero sa iglesia ng Diyos, walang material, walang pera na nangangako, walang nangangako sa atin na, ang Christian Representative, bibigyan ko rin ng 5,000 naman, mag-mingot kayo yan, mag-pastor kayo yan. Walang ganyan sa atin. Bakit tayo nagbibigod? Dahil sa pagiging. Dahil sa pagiging. Kung kaya, nagserservi kayo niya ako. Kahit walang nakakakita. Kaya kailangan natin ang kahit. Kailangan din natin malaman na mayroong nagmamahal sa akin. Malaman na, malaman na may nagmamahal sa akin. Bakit sila nagpapatuloy ito eh? Wala namang pera. Hindi mo lang sila. Dahil sila nagpapatuloy na. Bigyan ka ng 5,000 na. Wala. Pero nananatili sila. Nagtatagumpay sila. Nagpapagalan sila. Umahayos sila. Kung meron silang pera, ilalakad sila. Nangangabayan sila. Ilalakad sila. Para lang tuntahan ang mga kaluluwa. Tingnan niyo ang iglesia ng Diyos. Yan ang iglesia ng Diyos. Kaya pakamahalin natin ang iglesia. Kaya sa iglesia ng Diyos, kailangan natin ng mga kapal at mga fully consecrated, mga ministro, mga tao ibinigay ang kanyang sarili sa gawain ng Panginoon. Kayo mga future generation, mga bata pa, kayo ang magpapatuloy sa akin. I will be 55 years old sa October 20, 2000.
55 na ako. Malapit na rin. Ang 60. Pero kailangan natin ng mga taong halimbawa kung wala naman. Pumunta ka ng Panginoon. Sino ang papalitan? Kung hindi kayo magiging tapat ng mga kabataan na nandito ngayon. Kailangan kayo mga kabataan, mag-reflect mo ko eh. Hinahanap ko kayo. Naibigay niyo yung lubusan sa Panginoon ng buhay. Hindi mo, alam niyo, wala sa vision ko, wala sa panaginip ko na magiging pastor, evangelist ko mga natin. Itinanap ako ang gusto ko lang maging sundalo, yun ang seryo. Ayaw ko maging teacher, ayaw ko sundalo lang. Pero itinanap ko ang Panginoon, sundalo ang Panginoon pala. Kaya nandito ngayon ako. Pinili ko ang ganito. Hindi ako nagsanasang lumaman upang ilananin ako ng Panginoon. Huwag ng Panginoon. Pero hindi niya ang Panginoon. Nasa magiging ko sa Kanya, magiging katapat sa Kanya, hindi ko iwanan. Ang gawain niya, kahit maghirap, kahit dumating ang mga problema, dumating ang mga pagsubok, pagbigay ko lang po. Pamagay Panginoon. Pwede ba ang sasabihin sa Panginoon? Sasabihin mo sa Panginoon, minamahal kita. Minamahal kita sa buong puso, kahit alam dumating, na pagsubok sa aming buhay, hindi ako sasabihin. Magpakailangan. Magpakailangan. Sabi yun sa kanilang heron na congregation. Yan daw ang nilagay sa puso ni Brother Alamin. Ang sabi niya, anong paano, Brother? Lift up your eyes. Visualize the heaven. The heaven is. So there is a vision. Sana tayo na vision. Kaya ngayon, maraming pupuntang tao sa India. Maraming mga Pilipino, they're working to help. Sino ba lang ikinang Panginoon? Sana. Kailangan tayo. Kailangan mahanap tayo. Para sama-sama tayo. May pangalan, may panghel na namin Panginoon. Sama-sama tayo sa vision, in mission of the Church of God. Amen. Kasama ba yan? Pwede ba natin sabihin sa Panginoon? Kung nakikita niya, narito ako sa iyo. Puli ko. Kaya sa araw na ito, ipangako natin sa Diyos, lalo natin paglingkuran tayo. Sa mga hindi pa nagigtas, magsisilay ng mga kasalanan, sa mga hindi pa nakabalan ng lubutan, ngayon hindi lubutan sa Panginoon, upang magamit kayo sa talagang sa Evangelyo, sa mga inihandog na ang buhay sa Panginoon, ipangako nyo sa Panginoon, na lalo niya ang paglingkuran sa ating Panginoon. Lahat tayo ay kailangan. Lahat tayo ay kailangan sa Panginoon. Dito, ang mga ngako, na lalo natin paglingkuran sa Panginoon. Tayo natin sa Panginoon, mga kapatid. Habang ginawin natin, nanawin ng pagsawat, sino lalapit sa Panginoon. Ano man, yung ihahandog, ibibigay sa Panginoon, pagkakit natin ang anniversary ng Christmas. Sabihin sa Panginoon, sa umalang. Sino ang susunod? Sino sasama sa gawain namin? Mga kabataan, kailangan tayo ng Panginoon. Mga ministro, magkaroon tayo ng pangitayin para sa Panginoon.
tuloy kayo sa pag-ibig. Kapag-ibig kayo ng Pilipinas, sa Lakas. Sa magkaroon mo, pagkama ko, ito. Dahil siya sa nakarawa, hindi niya ang tawag sa tao. Para tingin nyo ang pagkailangan. Andito ang pagkailangan sa lahat tayo. Kaya nandito tayo para makinabang ng ating kaluluwa sa mga bagay na spiritual. Lumulkin siya. Ito yun. Ang pagkailangan siya. Gusto mo siya. Focus na tayo. Hindi tayo lahat. Pwede na sa ating babasa natin. Ano po, nagkakabasa sa atin. Ngunit ang nagnaman ang ating lakas. Kaya salamat sa iyo, Panginoon, upang ang Kristo. Nawala namin ang naman sa buhay. Lahat ng aming kaibigan, magkasinala, nakita na palito. Tulong siya ng Diyos ngayon. At nangyayari na mabuti ang bawat siya sa kanyang sarili sa Diyos. Para tulad ng Panginoon, pagpapalayan mo sila sa pulitor, sila rin sa pagkakusin. Sapagkat ito, ang kasukulan ng tao na ang pagkakulan ng Diyos sa buhay. Panginoon, sa isang araw po, maraming ngayon, may pinipitalihan ng sarili sa iyo sa pulitor. Tulong po, Panginoon, yung bawat siya na lumabas sa iyo, may hinahagod ng sarili para sa iyo, Panginoon, sa pagkakubuhay. Kasi kanilang mga lugar, sila yung kapatid sila na kahit kumaisip ka ng kapatid sa inyong kahalang. Kaya tuwas ito ang nakarangin, ang bawat isa na nangyari lang sa mga sarili sa iyo. Tulungan po sa mga palataya, na mapasang sila ng namimili. Dito naman sa ito ay mga bisita na malapit sa iyo sa pagsisisi, tulungan po sila mga palataya. Mapapatawad at kanyang kasalanan sa mga nito ay bilang-bilang kanyang mga kaluluwa kaya pag-ibig mo Panginoon. Kaya nga, salamat sa maraming Panginoon sa pagpapatulay na sa bawat isa. Salamat Panginoon sa mga salitaan namin ang pagsikat sa inyong umaga. Ito po ang ibig mo Panginoon sa bawat isa, lalo na sa magkapatid, sa aming magkapatid na kasama sa Iglesia, yung namin ay pagsikat. Ibigay ko po pagpatuloy ang pangamahalat o pag-ibigay sa sila. Kung pagkain kayo ang buksunata ay nagmamahal at pag-ibigay. Kaya ginawa ang magiging din ng buhay. Kaya sa mga ito, salamat po maraming Panginoon sa iyong patnubay sa magitan ng sisihan Panginoon. Sa kanyang lahat ay makalapit sa iyo. Para tunangin Panginoon ang pagpapalay sa mga oras ito. Sa dami-dami ng mga tao, sa kanila, hindi kayo pagkakaroon na halignari ng salita. Ito pag-ipuwi kami ito. Ito naman po, para ipapipay ito, para po patulo, sa mga ito. Hindi pa nakasip, na magkakaroon ng pagkakaroon ito. Ano naman? Sabihin niya, pag-ipuwi, pag-ipuwi, patuloy ang buhay sa mga sana. Alam po namin, pagpapalayan namin po, Panginoon, at pagpapalayan sa iyo, yung ipayat niya, ang lahat na kayo sa natin natin sa pagpapalayan, hindi ko po niya sa ibang buhay. Kaya sa mga ito, maraming salamat. Yung pisensya natin ang narawa. Wala ka sinasabi ito, kasi ito ang ulit ito. Hindi ko kami iwanan, kasi ito ang para sa kami sa ating buhay.
maganda sa para. Ito po yung nagkakasarapan din mo. Yung naman, ito po isisi, pwede ba ditaan sa inyong kamay? Yung katawaran. At lang naman. Para alam natin yung mga lupa. At po,